May mga nilalang na hindi isinilang upang mabuhay, kundi upang magutom. Sa pinakamababang antas ng espiritual na daigdig, kung saan ang liwanag ay hindi na nakararating, naroon ang Pishatcha. Isinilang mula sa puot at sa mga maliliit na enerhiya ng paglikha, balat na kasingkulay ng abo, mga matang tila nagbabagang uling, at isang dila na bumibigkas ng paishachi. Ang wikang isinumpa, ang wikang hindi kailanman papakinggan ng mga Diyos. Hindi lamang sila kumakain ng laman. Kinakain nila ang iyong isip. Nagtatago sa mga sementeryo ng India at sa mga madidilim na kuweba ng bundok Vindhya, naghihintay sa sandaling ang tao ay bumigay sa sarili nitong dilim. Mga ka-Dark Passenger, handa ka na bang makinig sa isang kwento ng alamat kung saan ang parusa ay mas mahaba pa kaysa sa buhay? Pero bago tayo magsimula mga ka-Dark Passenger, ihanda mo muna ang iyong sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon, at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Welcome aboard, this is Dark Gospel. Ang nayon ng Vindhya ay nakahimlay sa paanan ng isang matandang bundok, isang lupang tila hindi na inaabot ng oras. Sa araw, mistula lamang itong karaniwang pamayanan, mga putikang daan, mga bahay na yari sa kahoy at putik, at mga taong tahimik mamuhay. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbabago ang anyo ng Vindhya. Ang hangin ay bumibigat, ang mga tunog ay humihina, at ang dilim ay tila may sariling paghinga. Sa gilid ng nayon, nakatayo ang mga puno ng banyan, malalaki, matatanda, at tila may sariling alaala ng mga panahong nakalipas. Ang kanilang mga ugat ay bumababa mula sa mga sanga, at humahalik sa lupa na parang mga daliring nag-aabang. Sinasabi ng matatanda na huwag maglakad sa ilalim ng mga banyan kapag gabi, sapagkat doon raw dumadaan ang mga kaluluwang hindi na nakatawid sa kabilang buhay. Sa mga gabi niyon, ang buwan ay halos hindi makita, tinatakpan ng makapal na ulap na parang abo. Si Arjun, naglalakad pa uwi tangan ang isang maliit na lampara. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas mabigat ang kanyang isipan. Ilang linggo na siyang hindi mapalagay, madalas magalit, madaling mainis, at dinadalaw ng mga alaala ng mga pagkakamaling pilit niyang kinakalimutan. Biglang humaplos sa kanyang balat ang isang malamig na hangin mula sa direksyon ng sementeryo. Tumigil siya. May kakaiba sa hangin iyon, hindi lamang ito malamig, kundi may dalang amoy. Amoy na bubulok na karne. Bulong ni Arjun sa sarili. Sumikip ang kanyang dibdib. Ang amoy ay hindi tulad ng karaniwang bangkay ng hayop, ito ay mas malalim, mas malansa, at tila may halong lumanggalit. Napatingin siya sa paligid, at doon niya napansin na ang mga kuliglig ay tumahimik. Ang buong nayon ay parang pinigil ang paghinga. Sa ilalim ng pinakamalaking puno ng banyan, may anino. Sa una, inakala ni Arjun na ito ay bahagi lamang ng puno, isang hugis na nilikha ng liwanag ng lampara. Ngunit gumalaw ang anino. Dahan-dahan, tila may iniindang gutom. Lumapit si Arjun ng isang hakbang. Doon niya nakita ang nilalang. Ito'y payat na payat, halos butot balat, ang balat nito ay kulay abo, tila patay na matagal nang inilabas mula sa lupa. Ang mga ugat sa katawan nito ay nakaumbok, itim at gumagapang na parang mga uod na buhay. Ang mga kuko ay mahahaba, dilaw, at parang kayang punitin ang laman ng tao sa isang dampi. Ngunit ang pinakanakapako sa kanyang diwa ay ang mga mata. Hindi ito kumukurap. Dalawang pulang uling na nagbabaga sa dilim, nakatitig kay Arjun na parang matagal na siyang hinihintay. Nanginginig ang kamay ni Arjun. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila baon sa lupa. Sa loob-loob niya, may kumislot, isang pamilyar na damdamin ng galit at takot na matagal na niyang kinikimkim. At doon, may narinig siyang bulong. Hindi mula sa nilalang, hindi rin mula sa hangin. Ito ay tila nagmumula mismo sa lupa. Pishatcha. Parang pangalan na isinusumpa ng daigdig.
Bigla niyang naalala ang mga kwento ng matatanda, mga demonyong mahilig sa dumi, sa bangkay, at sa mga isiping bulok. Mga nilalang na hindi makalapit sa liwanag sapagkat ang kanilang anyo ay sumpa. Sinasabing sila ay isinilang mula sa puot ng kanilang inang si Krodhavasya, at ang kanilang gutom ay hindi kailanman nabubusog. Humakbang ang nilalang palapit. Sa bawat galaw nito, mas lalong lumalakas ang amoy na bulok. Napansin ni Arjun na ang paligid ay tila kumukupas, ang kulay ng mga puno, ang liwanag ng lampara, maging ang tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, may isang malinaw na kaisipan na pumasok sa kanyang isip. Hindi lamang siya tinitingnan ng nilalang, tila may kinakain ito. Sa lakas ng natitirang loob, umatras si Arjun at napasigaw. Ang liwanag ng lampara ay biglang pumitik, at sa isang iglap, naglaho ang anino sa ilalim ng banyan. Naiwan si Arjun na nakaluhod sa lupa, hinihingal at nanginginig. Ngunit kahit wala na ang nilalang, nanatili ang amoy. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may pakiramdam siyang may isang bahagi ng kanyang lakas ang hindi na muling babalik. Sa gabing iyon, nagsimula ang piging sa dilim. Hindi agad nakatulog si Arjun. Buong magdamag, ang kanyang paningin ay dinadalaw ng mga pulang mata sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Kapag siya'y dumidilat, ang kisame ng kanyang bahay ay tila dahan-dahang humihinga, waring may aninong dumudulas sa pagitan ng liwanag ng lampara at ng dingding. Ang amoy ng pagkabulok ay bumabalik sa kanyang ilong, mahina, ngunit sapat upang ipaalala na ang kanyang nakita ay hindi guni-guni. Pagsapit ng madaling araw, napansin ni Arjun na ang kanyang katawan ay mabigat na parang may lagnat. Ang dating sigla ng kanyang mga braso ay napalitan ng panghihina, at ang kanyang dibdib ay tila may butas na hinihigop ang bawat hininga. Sa salamin na nakasabit sa dingding, nakita niya ang sarili, namumutla, may mga aninong tila nakaukit sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa labas, nagising ang nayon sa kakaibang katahimikan. Walang tumilaok na manok, walang batang tumatakbo sa putikang daan. Maging ang mga matatanda ay napapatingin sa mga puno ng banyan na para bang may inaasahang masamang balita. May mga bulong-bulungan. May isang kambing na natagpo ang patay malapit sa sementeryo, walang sugat, ngunit tuyong-tuyo ang katawan, na para bang may humigop na hindi nakikita ng mata. May isang bata ring nagising na umiiyak sa kalagitnaan ng gabi, nagsasalita ng mga salitang hindi maintindihan ng kanyang mga magulang. Nang marinig ito ni Arjun, alam niya ang isang bagay, ang nilalang sa ilalim ng banyan ay hindi lamang siya ang tinikman. Sa kabila ng takot at panghihina, may isang pangalan ang umuukit sa kanyang isip, isang huling pag-asa laban sa lumalalim na dilim. Ang shaman ng Vindhya. At sa pagsikat ng araw, nagsimula ang landas patungo sa babalang magbubukas ng mas matandang katotohanan. Ang tirahan ng shaman ay nasa pinakadulo ng nayon, kung saan ang lupa ay nagsisimula ng maging bato at ang mga damo ay bihirang tumubo. Ang kanyang kubo ay yari sa putik at pinatuyong dahon ng palma, napapalibutan ng mga abo ng lumang apoy at mga simbulong iginuhit sa lupa, mga hugis na hindi agad mauunawaan ng mata, ngunit ramdam ng dibdib. Dumating si Arjun doon habang ang araw ay bahagya pa lamang sumisilip. Sa bawat hakbang, tila may humihila sa kanyang likod, parang aninong ayaw siyang paalisin. Ang kanyang ulo ay mabigat at ang kanyang hininga ay mababaw. Bago pa man siya makapagsalita, nagsalita na ang matandang shaman. मुझे तुम्हारी महक आ रही है. Napatigil si Arjun. Lumabas ang shaman, payat, baluktot ang likod, at ang balat ay parang tuyong lupa. Ang kanyang mga mata ay maitim, ngunit malinaw, parang mga hukay na nakakita na ng maraming kamatayan. Amoy sementeryo, dagdag nito. At hindi lang iyon amoy galit. Nanginig ang mga daliri ni Arjun. Pranam Mataji, may nakita akong anino sa ilalim ng banyan. Hindi nagulat ang matanda. Sa halip, kinuha nito ang isang mangkok na may tubig at abo, saka winisikan ang lupa sa paanan ni Arjun. Umusok ito ng bahagya. Pumasok ka. Utos niya. Sa loob ng kubo ay madilim at mausok. May mga buto ng hayop na nakasabit sa kisame, mga tuyong damo, at mga lumang palayok na may laman na hindi na matukoy ni Arjun. Sa gitna, may maliit na apoy na halos mamatay na. Sabihin mo. Ani ng shaman. Pero huwag kang magsinungaling. Ang mga nilalang ng dilim ay sumusunod sa kasinungalingan.
Ikinuwento ni Arjun ang lahat, ang amoy, ang mga mata, ang panghihina, at ang pakiramdam na may nawala sa loob niya. Tahimik na nakinig ang shaman. Nang matapos si Arjun, dinampot nito ang isang maliit na bato at pinisil sa palad. Pishacha. Sabi niya. Parang bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Sila ang mga nilalang na isinumpa ng kanilang sariling pinagmulan. Pagpapatuloy ng shaman. Ipinanganak mula sa galit ni Krodhavasha, asawa ni Kashyapa. Hindi sila nilikha upang mamuhay, kundi upang magutom. Bakit ako? Halos pabulong na tanong ni Arjun. Lumapit ang shaman at idinikit ang daliri sa dibdib ni Arjun. Dahil may bitak dito. Parang may dumaan na lamig sa kanyang katawan. Ang Pishacha ay hindi basta sumusulpot. Paliwanag ng matanda. Inaakit sila ng dumi, hindi lamang ng katawan, kundi ng isipan. Galit na kinikimkim, pinanakit na hindi pinakawalan at takot na paulit-ulit na binabalikan. Kung gayon baka nakain na niya ang aking isipan, wika ni Arjun. Tinimplahan ka pa lamang. Sagot ng shaman. Ang tunay na pagkain ay dumarating kapag ang tao ay bumibigay. Kinuha ng shaman ang isang pulbos at ipinahid sa noo ni Arjun. Makinig ka ng mabuti. Mula ngayon, maririnig mo sila. Hindi sa tainga, kundi sa isip. Gagamitin nila ang wikang Paishachi, sapagkat iyon ang wikang hindi pinakikinggan ng mga Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Arjun. Ano ang mangyayari sa akin? Tumingin ang shaman sa maliit na apoy. Kung hindi ka mag-iingat, magiging tahanan ka. Sa labas ng kubo, biglang umihip ang hangin. Mula sa malayo, may narinig na garalgal na bulong, mahina, ngunit malinaw. Narito kami. Isinara ng shaman ang kanyang mga mata. Narito na sila, Anya. at hindi ka na nag-iisa. Hindi agad nawala ang mga tinig matapos lisanin ni Arjun ang kubo. Habang naglalakad siya pauwi, ang bulong ay tila sumasabay sa kanyang mga hakbang, minsan nasa likod, minsan nasa loob ng kanyang dibdib. Arjun. Napahinto siya. Walang tao sa paligid. Ang mga bahay ay sarado, ang mga bintana ay tila nakapikit. Ngunit malinaw niyang naririnig ang tinig, garalgal, putol-putol, at parang kinakaladkad palabas ng lalamunan ng isang bangkay. Pagdating niya sa kanyang bahay, isinara niya ang pinto at sinindihan ang lampara. Umupo siya sa sahig, pilit kinakalma ang sarili. Hindi ito totoo, bulong niya. Pagod lang ako. Ngunit nang tumingin siya sa dingding, may mga aninong gumagalaw, hindi ayon sa liwanag ng apoy. Ang mga hugis ay nag-iba, tila bumubuo ng mga simbolong hindi niya kailanman natutunan ngunit biglang nauunawaan. Napahawak si Arjun sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung paano niya nalalaman ang kahulugan, ngunit ramdam niya ang nilalaman. Kukunin ko ang iyong lakas. Akin ito. Parang may malamig na daliring gumapang sa loob ng kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, lalong naging malinaw ang mga tinig. Sa bawat sandaling siya ay nagagalit, kapag may nakaalitan sa nayon, kapag naaalala niya ang mga pagkukulang niya sa kanyang pamilya, lalong lumalakas ang Paishachi. Ang wika ay hindi hinihingi ang pahintulot, kusa itong nagsasalita sa kanya, parang alaala ng isang buhay na hindi kanya. Napansin ng mga tao ang pagbabago kay Arjun. Madali siyang mapagod, madalas siyang tulala at minsan, may mga salitang lumalabas sa kanyang bibig na hindi Hindu, hindi rin Sanskrit, mga tunog na parang kinakalawang na bakal na kinikiskis sa buto. Isang gabi, napanaginipan niya ang sementeryo. Nakatayo siya sa gitna ng mga nitso, hubad ang mga paa, at ang lupa ay mainit na parang bagong hukay. Sa paligid niya, may mga anyong payat na gumagapang, mga nilalang na may pulang mata at bukas na mga bibig, ngunit walang dila. Paishachi ang aming tinig. Sabay-sabay nilang sabi sa isang paos na koro. Pinagkait sa amin ang banal na salita. Kaya sa tao kami kumakapit. Sa iyo kami tatahan. Pagmulat ni Arjun, duguan ang kanyang gilagid. May marka ng kagat sa loob ng kanyang pisngi, na para bang may iba pang bibig na gumamit ng kanyang laman upang magsalita. Kinabukasan, bumalik siya sa shaman. Hindi ko na sila naririnig sa labas, naninig niyang sabi. Nasa loob na sila. Nagsasalita na sila gamit ang puso ko. Tumango ang matanda. Iyan ang Paisachi. Kapag naunawaan mo na ang kanilang sinasabi, nangangahulugan lamang ng isang bagay, binubuksan mo na ang pinto.
Paano ko ito isasara? Tumingin ang shaman sa langit kung saan ang mga ulap ay tila mabigat at mababa. May mga pinto hindi na muling na isasara, sagot niya. Ang magagawa na lamang ay bantayan kung sino ang tuluyang papasok. Sa sandaling iyon, isang tinig ang umalinggaw sa isip ni Arjun, mas malinaw kaysa dati, mas pamilyar. Nagugutom kami, Arjun. Pakainin mo kami. At sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung ang takot na kanyang nararamdaman ay kanya pa rin. Umuulan nang dumating si Arjun sa kubo ng shaman sa ikatlong pagkakataon. Hindi ito ulan na nagbibigay buhay sa lupa, ito ay mabigat, malamig, at tila may dalang abo mula sa kalangitan. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga paa na parang ayaw siyang bitawan. Naupo ang shaman sa harap ng apoy, pinapakain ito ng tuyong kahoy at mga dahong may amoy ng insenso. Hindi siya tumingin kay Arjun. Ang naririnig mo Wika niya, ay hindi lamang mga pisatsa. Naririnig mo ang pinagmulan nila. umupo si Arjun sa tapat niya. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Bakit parang alam na alam nila ang galit ko? Tahimik ang shaman sandali, saka kumuha ng pulang pulbos at iginuhit ang isang bilog sa lupa, sa loob nito, isang mata na may lamat. Makinig ka, Anya, ito ang kwento na bihirang ikwento sapagkat ang gahlit ay madaling magising kapag pinangalanan. Noong unang panahon, ayon sa shaman, si Kashyapa, ang ama ng maraming nilalang, ay may asawa na nagngangalang Krodhavasha, ang diwa ng gahlit na nagkatawang tao. Sa kanyang sinapupunan, hindi pag-ibig ang namuo kundi puot. Hindi niya isinilang ang mga anak na may anyo ng liwanag. Ang kanyang isinilang ay gutom. Ang mga pisatsa ay lumitaw mula sa kanyang galit, payat na katawan, amoy mabaho at walang kakayahang makontento. Hiniling nila kay Brahma ang pagkain, ngunit binigyan lamang sila ng karumihan, bangkay at mga taong nalulunod sa sariling emosyon. bakit ganito ang parusa? Tanong ni Arjun. Dahil ang gahlit, Sagot ng shaman, kapag pinakain, ay lalong lumalaki. Kaya ang mga anak ng gahlit ay isinumpang laging magutom. biglang pumikit si Arjun. Sa kanyang isip, may bumukas na tanawin, isang babaeng may maapoy na mata, sumisigaw habang ang mga anino ay gumagapang palabas ng kanyang katawan. Narinig niya ang iyak, hindi ng sanggol, kundi ng isang nilalang na hindi kailanman magiging buo. Napahawak siya sa dibdib. Bakit parang bahagi ako nito? Tumingin sa kanya ang shaman sa unang pagkakataon. Dahil ang galit ni Krodhavasha ay alamat, Sabi niya, ngunit ang galit mo ay buhay. ipinaliwanag ng matanda na Ang mga pisatsa ay hindi lamang nilalang sa labas ng tao. Sila ay salamin, nabubuhay sa tuwing ang isang puso ay pinipiling magkimkim ng puot kaysa magpatawad. Sa tuwing pinipili mong huwag magbitaw, dagdag niya. may isang pisatsa ang napapakain. Sa sandaling iyon, may bulong sa isip ni Arjun, mahina ngunit puno ng pangungutya. Kami ang iyong alaala. Kami ang hindi mo binikas. Nang tumayo si Arjun, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang ulan sa labas ay bumuhos ng mas malakas. May paraan pa ba? Tanong niya. Hinipa ng shaman ang apoy hanggang ito'y lumiit. May apoy na kayang sumunog sa galit. Anya. Ngunit bago iyon, kailangan mong aminin kung ano ang kinikimkim mo. Sa labas ng kubo, may aninong dumaan sa pagitan ng mga patak ng ulan, payat, mabagal, at pamilyar. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Arjun ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi lamang siya sinusundan ng pisatsa, kundi iniimbitahan siya. Mula nang marinig ni Arjun ang katotohanan tungkol sa galit, tila mas bumigat ang kanyang katawan. Hindi ito bigat ng laman, kundi ng kawalan, parang may unti-unting hinuhugot mula sa kanya tuwing siya'y humihinga. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang mabilis siyang mapagod. Ang dating lakas na kayang magbuhat ng sako ng palay ay napalitan ng panginginig ng mga braso. Ang kanyang balat ay naging maputla, at ang kanyang mga mata ay laging may aninong parang hindi na siya ganap na gising. May sakit ka. Sabi ng isang kapitbahay. Ngunit alam ni Arjun na hindi ito sakit ng katawan. Bumalik siya sa shaman. Kinakain ka na, Diretsong sabi ng matanda matapos lamang siyang titigan. hindi laman. Hindi dugo. Ojas. Ipinaliwanag ng shaman na ang ojas ang pinakapinong anyo ng lakas ng tao.
Ang bunga ng maayos na pag-iisip, malinaw na damdamin at balanseng pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit ang isang tao ay mailiwanag sa mata at tibay sa loob. Kapag ang ojas ay buo, Anya, Ang mga nilalang ng dilim ay hindi makalapit. Pero kapag ito ay nasusugatan, nagiging piging dugtong ng shaman. sa gabing iyon, nagising si Arjun na pawis na pawis. May nakadagan sa kanyang dibdib, hindi bigat, kundi presensya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Sa dilim, may mga matang nagbukas, hindi isa, marami. Kami ay kumakain. Bulong ng mga tinig sa loob ng kanyang isipan. hindi mo nararamdaman ang sakit dahil kami ay maingat. Parang may malamig na daloy na dumaan mula sa kanyang ulo pababa sa bulugod. Sa bawat pintig ng kanyang puso, may nawawalang init. Kinabukasan, halos hindi na siya makatayo. Nakita ng mga tao ng nayon ang kanyang kalagayan. May mga umiiwas sa kanya. May mga nag-aabuloy ng dasal mula sa malayo. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan ng salitang matagal ng kinatatakutan. Sinusundan siya. Pinagpipiestahan na siya. Nang muling humarap si Arjun sa shaman, halos hindi na niya maitago ang panghihina. Kung magpapatuloy ito, Sabi ng matanda, mas masahol iyon. Iiwan ka nilang hukag, isang katawan na buhay, ngunit wala ng sariling liwanag. may paraan pa ba? Mahinang tanong ni Arjun. Tumingin ang shaman sa apoy at hinayaang lumakas ito. May paraan, Sagot niya, ngunit sa susunod na yugto, hindi na ikaw ang lalaban mag-isa. sa sandaling iyon, sa likod ni Arjun, may aninong humaba, hindi ayon sa apoy. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga bulong ay hindi na lamang nagmumula sa loob. May mga paan ng papalapit. Hindi kaagad na malayan ni Arjun ang pagbabago. Walang bigla ang pagsigaw ng mga ibon, walang pagpatay ng hangin, walang aninong dumaan sa kanyang paningin. Ang una niyang napansin ay ang katahimikan sa loob ng sarili niyang ulo, isang katahimikang hindi mapayapa kundi hungkag, parang may bahaging tinanggal. Sa ika-6 na gabi matapos ang babala ng shaman, nakita niya ang kanyang ina. Nakatayo ito sa dulo ng daan, suot ang lumang sari na minsan niyang hinawakan, habang nilalagnat pa siya noong bata. Hindi ito nagsasalita. Ngumiti lamang. Inay, mahina niyang tawag. Sa bawat hakbang ni Arjun papalapit, may mali. Ang ngiti ay hindi nagbabago. Ang mga mata ay hindi kumukurap. At ang anino ng babae, hindi ito sumasabay sa kanyang galaw. Nang umabot siya sa isang dipa ang layo, nagbalat ang mukha ng babae na parang basang papel. Bumuka ang bibig, humaba ang panga, at lumitaw ang pulang mata na parang nagbabagang uling. Hindi kami mundo. Kulong ng nilalang. Kami ang laman ng alaala mo. Ayaw mong pakawalan. Dito unang naramdaman ni Arjun ang pagkabasag ng katinuan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagnanasa na maniwala. Mula noon, nagsimula ang mga tinig, hindi sa kanyang tainga, kundi sa pagitan ng kanyang paghinga. Tuwing siya'y nag-iisa, may maririnig siyang parang pagdila ng sugat, basa, mabagal, at gutom. Kapag siya'y nagagalit, lalakas ang tinig. Kapag siya'y nalulungkot, lalapit. Baishachi. Bulong ng hangin. Napansin ng mga tao sa nayon na nag-iba si Arjun. Hindi na siya nakakatulog. Hindi na siya kumakain. Ngunit ang kanyang mga mata, palaging dilat, palaging nagmamasid. Isang gabi, natagpuan siyang nakaupo sa tabi ng bangkay ng kambing sa bukid. Walang laman ang tiyan, ngunit ang bibig ni Arjun ay may dugo. Hindi ako ang kumain, paulit-ulit niyang sabi. Ngunit sa loob ng kanyang isip may tumatawa. Hindi mo kailangan kumain ng laman, sabi ng tinig. Sapat na ang iyong galing. Nang tuluyan ng bumigay ang katawan ni Arjun, doon pumasok ang pisatsa. Hindi ito marahas, walang sigaw, walang pagsalakay. Pumasok ito sa kanya sa sandaling tinanggap niya ang gahlit bilang lakas. Sa loob ng kanyang katawan, naramdaman niya ang pag-igting ng mga kalamnan na hindi niya inuutusan. Ang mga kamay ay gumagalaw ng kusa. Ang dila ay nagsasalita ng salitang hindi niya alam. Gutom, sabi ng bibig niya, ngunit hindi iyon ang kanyang boses. Ang mga mata niya ay namula. Ang hininga niya ay bumigat at nag-amoy lupa at bangkay. Nakita ng shaman ang marka sa kanyang noo, isang simbulong hindi iginuhit, ngunit iniukit ng emosyon. Nasa loob na siya, Bulong ng matanda. Inilatag ang ritual ng Agni sa gitna ng nayon.
apoy, abo, langis, at mantra. Ngunit hindi sumigaw ang Pishatcha sa apoy. Tumawa ito. Akala niyo takot kami sa liwanag, sabi nito gamit ang bibig ni Arjun. Takot kami sa pag-alis niyo sa gabi. Habang lumalakas ang apoy, lumalakas din ang pagtutol ng katawan ni Arjun. Ang laman ay nasusunog, ngunit ang nilalang ay kumakapit sa bawat alaala ng puot, inggit at sakit. May kapalit ang paglaya, Sigaw ng shaman. may kailangang iwan. At sa huling mantra, pumili ang apoy. Hindi lahat ng dilim ang lumabas. Hindi tunay na nakaligtas si Arjun. Bagaman humihina pa ang kanyang pisikal na katawan, ang kanyang kaluluwa ay tila isang bahay na tuluyan ng nilisan ng may-ari. Wala na ang mga mapanirang tinig sa kanyang ulo, ngunit sa bawat pagkakataong siya ay nagagalit, isang malamig at dayuhang ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Pinaniniwalaan ng buong nayon na siya ay magaling na at wala na ang masamang espiritong sumasapi sa kanya, ngunit alam ni Arjun ang katotohanan. Hindi lumisan ang Pishatcha, nanahan ito sa kanyang dugo, dahan-dahang kinakain ang kanyang pagkatao, hanggang sa wala nang matira kundi isang hungkag na balat. Lumipas ang maraming taon at unti-unting nabura ng modernisasyon ang bakas ng lumang Vindhya. Nagkaroon ng mga bagong daan at ang mga kubo ay napalitan ng mga konkretong bahay. Ngunit sa kabila ng pagbabago, may mga bagay na nananatiling nakabaon sa lupa at tumatangging mamatay. Sa mga gabing mabigat ang hangin at tahimik ang paligid, ang sumpa ng nakaraan ay muling nagpaparamdam. May mga batang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na nanginginig sa takot dahil sa amoy ng nabubulok na karne na tila nagmumula sa mga anino ng kanilang silid. Ang mga matanda ay biglang inaatake ng hindi maipaliwanag na karahasan, tila may kaaway na hindi nakikita ng karaniwang mata, habang ang mga naglalakad mag-isa ay napapahinto dahil sa isang mabagal at gutom na paghina sa kanilang bahtok. Si Arjun ay tuluyan ng pumanaw, ang kanyang katawan ay bumigay na rin sa bigat ng kadilimang daladala niya sa loob ng maraming dekada. Ngunit bago siya tuluyang pumikit, isang huling babala ang kanyang ibinulong na nagpalamig sa dugo ng mga nakarinig, hindi sila umaalis. Natutulog lang sila. Sinasabing sa mga lugar kung saan ang puot ay kinikimkim at ang gahlit ay ginagawang lakas, doon ay may mga aninong unti-unting bumubuo ng laman. Hindi mo sila kailangang tawagin sa pamamagitan ng anumang ritual o dasal. Sapat na ang patuloy mong pagpapakain sa dilim na nananahan sa iyong puso. Ang pinakamapanganib na demonyo ay hindi ang sumasapi sa labas, kundi ang hinahayaan mong manatili sa loob. Ang Pishatcha ay hindi lamang isang nilalang ng dilim o isang katatakutang mula sa alamat. Ito ang konkretong anyo ng ating gahlit, puot, at ang matinding gutom ng damdamin na pinili nating huwag paghilumin. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na panganib ay hindi nagmumula sa mga aninong nakikita sa dilim, kundi sa mga emosyong pilit nating itinatago, ngunit patuloy nating pinapakain. Hindi lahat ng sumpa ay kailangang tanggalin sa pamamagitan ng ritual. Ang ilan ay sadyang inaalagaan natin, araw-araw, sa bawat gahlit na hindi natin pinatawad at sa bawat sakit na ginawa nating sandata laban sa iba. Ang kwento ni Arjun ay isang babala, ang puot ay isang dambuhala na habang lumalaki ay lalong nagiging gutom. Dahil sa huli, kapag dumating ang oras na ikaw ay manghina at mawalan ng lakas, may laging handang kumain. At dito nagtatapos ang alamat ng Pishatcha mga ka-Dark Passenger. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng Pishatcha, ang halimaw sa paging ng dilim, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark